Diyan, o panoorin na natin tong balitang to, o, di ba? Na-miss nyo ba ako? Ganyan talaga pag si Boss Dada, madaldal yan. O ito, pakinggan na natin itong balitang ito na bahagang buntot. Bahag talaga buntot. Ng prosekusyon na nabahag ang kanilang buntot kaya nila binawi ang pagsalang sa witness stand ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Oh, binawi nila yung pagsalang ni Zulaika Lopez. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, this is political, this is for propaganda. Pwede nilang babuyin dito si Zulaika Lopez. Kaya lang kasi, the problem here is, they're in an impeachment court. Okay? So they will ask something for Zulaika Lopez, pero the defense can also use Zulaika Lopez to break itong momentum or itong plano na masama ng mga prosecution. Kaya sabi nila, hindi na natin to kailangang ilagay niya. Kasi pag nilagay natin yan, okay, ang mauuna tayo mag-interrogate sa kanya. Mapapasagot natin siya. Kaya lang, ang masama, i-cross-examine siya. Noong kabila, ang gagaling ng mga abogado sa kabila, sigurado, mapapahiya na naman tayo. Si Zulaika Lopez, hindi natin kakampi. Hindi natin kakampi si Zulaika Lopez. Hindi siya katulad ng dalawang OGAG na taga-NBI. Nakakampi nila na kung ano yung gusto nilang lumabas sa bibig ng mga yon lalabas. Paano si Zulaika Lopez di nila kakampi? So para silang naglason. Actually, excited talaga ako na umupo si Zulaika Lopez at gawin nila kasi sa Congress, pwede nilang paupuin si Zulaika Lopez tapos babuyin nila, tapos i-contempt nila. Di ba ganun ang ginawa nila kay Zulaika Lopez? Maayos naman pagsagot ni Zulaika Lopez sa kanilang mga tanong noon sa Congress. Naipaliwanag naman niya lahat. Ayaw nilang maniwala. Anong ginawa nila? Ikinulong nila. O hindi ba? Magagawa ba nila yun dito sa Senado? Hindi. Kasi wala silang control. Hindi lang sila ang pwedeng mag-examine sa kanya. Pati yung kabila, may examine si Zulaika Lopez. Kaya umalis na sila. Pinabayaan na lang nila. Hindi na nila nilagay si Zulaika Lopez kasi mas mapapahamak sila kesa sa mapapakinabangan nila si Zulaika Lopez. Oo, ganun lang yun. Yun lang yun. Wala nang iba. Kaya nga excited din sila malagay si Matibag kasi si Matibag kakampi nila pero sa totoo lang, nabahag talaga ang buntot nila dito kay Zulaika Lopez. Ano yan isa yan sa mga pinakamabuting ginawa nila. Isa yan sa pinakamagandang desisyon nila na hindi na nila pinaupo dyan si Zulaika Lopez kasi mapapahiya talaga sila. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong latest dyan? Yes, Julius, si NBI Director Melvin Matibag na yung pinakahuling testigong ipipresenta ng House Prosecution Panel para nga rito sa artikulo ng grave threats o yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos ngang bawiin ng prosekusyon bilang testigo itong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Bello mula nga po sa Legislative Security Bureau ng Kamara. At matapos nga po dyan, maliban dito sa dalawang ito ay meron pang 6. Yung kapitan na yun, mabibisto rin sila doon kasi tatanungin nila yon. Tatanungin din ng kabila. Mabibisto talaga na tinatarantado nila si Zulaika Lopez noong mga panahon na yun. Ang purpose kasi talaga is ma-prove na yung outburst ni Inday Sara na yun dahil sa ginagawang panggigipit ng Kamara. Yun yung ayaw nilang lumabas dyan sa hearing sa Senado. Ayaw nilang makita ng mga tao na ginigipit ng yung mga congressman talagang nanggigipit. Ayaw nilang lumabas yun, kaya hindi na nila pinatawag. Na in the middle of the night, merong utos na si Zulaika Lopez ilipat sa correctional dito sa Mandaluyong. Nasabi nga ni Zulaika Lopez, I have rights. Meron akong karapatan, hindi ako kriminal. I am a Congress detainee. So, dapat dito ako sa Congress makulong, hindi ako pupunta doon sa kulungan ng mga kriminal because hindi naman ako kriminal. Ngayon, mapapatunayan nyo na talagang nung mga panahon na yan, dinatarantado nila si Zulaika Lopez, lalabas yun sa publiko. Magmumuka silang mga abusado. Kaya talagang natakot sila dito kay Zulaika Lopez at saka dito sa isang testigo nila. Na iba pang testigo ang binawi ng prosekusyon. Ayon kay House... 6 na testigo pa yung binawi nila. 6. Ang dami 6. Kasi ano ba yung napatunayan nila dito sa unang 2 testigo nila? Napatunayan nila na sinabi ni Inday Sara yun. Hindi naman dininay ni Inday Sara na sinabi niya yun Hindi naman dininay ni Inday Sara At inulit-ulit pa nga ni Inday Sara yun Inday Sara could have just said sa mga sumunod na press conferences niya na dala lang yun ng bugso ng damdamin. Gaalit lang yun. Kung meron man ako na-offend, I'm sorry. Hindi siya nagsalita ng ganun. Kasi nga, alam niya, bilang abogado, alam niya na ang threat na conditional, hindi yun pwedeng gawing kaso laban sa'yo. Kasi conditional nga Pag namatay ako, patay ka rin. So, ma-activate lang yung threat kapag pinatay siya. So, ibig sabihin, kung ako, yung tinitreaten ni Inday Sara, matatakot ako kung may plano akong patayin si Inday Sara. But kung wala akong plano na patayin si Inday Sara, then,
wala akong problema, di ba? Ni Prosecutor Jervy Luistro ay bukod nga po kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello, hindi na rin nila ipipresenta ang mga journalist na present sa online press con noong November 2024 kung saan nagbanta. Tingnan mo, sino ang kanilang ipipresenta supposedly? Ang ipipresenta nila supposedly, mga journalist. Sino ba yung mga journalist na yun? Mga kakampi nila, sabi ko sa inyo eh. Riding in tandem yan. Mainstream media. Papatawag ba nila dyan si Jason Rubrico ng SMNI? Hindi. Papatawag nila ni Inquirer, ABS-CBN, yung mga kakampi lang nila. Kasi nga, yung mga yan. Yung mga yan, mga bossing. Ano na yan? Nagparty-party na yan sa kaban ng bayan. So hindi na nila ipipresenta yung mga yan because ano ba yung sasabihin ng mga yan? O sasabihin ng mga yan na totoo naman yung sinabi ni Inday Sara. Tapos magpo-propaganda lang yan. Sa tingin mo ba nag-violate si Inday Sara ng Constitution? Ang sasagot lang naman ng mga yun, oo. Feeling namin nag-violate. Lahat sila ganun lang sasabihin. Ang punto, kailangan mong ma-convince yung mga huwes na nag-violate talaga ng Constitution si Inday Sara. Kailangan mong paniwalaan yung mga huwes na talagang merong grave threat si Inday Sara sa buhay ng presidente. Because as far as I know, ang nanganganib ang buhay si Inday. Kaya may kinausap siya kasi hindi naman siya kakausap ng tao na papatay sa kanila kung walang panganib sa buhay niya. Kaya nga siya nag-activate ng isang tao, Diyos, espiritu, kung ano man. Kaya siya nag-activate ng yung kausap niya o kaya siya kumausap dahil may threat sa buhay niya. So siya ang may threat. Wala na talaga. Wala na talaga pero alam nitong prosecution na magmumukhang tanga na sila pag pinatawag pa nila lahat 'yan. At nakita ng prosecution kung gaano kagaling yung mga abogado ni Inday Sara dahil ready talaga sila sa bloodbath. Kaya hindi na nila bibigyan ng pagkakataon na mabalahura yung kaso nila. Kasi kapag palpak na yung presentasyon mo sa isang article, sigurado ako tuloy-tuloy na yan. At kapag nabisto, which is alam naman niya ng taong bayan na itong mga congressman na ito, ay talagang ayaw lang si Inday Sara maupo dahil pag naupo si Inday Sara, hahabulin lahat ng mga pagnanakaw nila. Pag nabisto yan dyan, on national TV, nanonood ang buong Pilipinas, buong mundo, utang inang yan. Tapos may SMNI pa, ang ganda pa ng coverage ng SMNI, nilalive pa ni Boss Dada. Kutsa, hindi sila makaka-recover dun. Kaya sabi nila, kaya parang okay na to. Kahit matalo tayo dito sa unang article, may iba pa namang mga articles, bawi na lang tayo dun. So, naging maganda ba? Naging maayos ba yung presentasyon nila dito sa unang article, which is grave threat and yung sedition? Never mong narinig si Inday Sara na pumunta sa mga rally. Tinanong siya nakita mo ba si Inday Sara pumunta sa mga rally? Nung Iglesia ni Cristo, ang dami nun, nagpunta si Inday Sara. Diyan sa EDSA, nagpunta si Inday Sara. Sa dami-dami, nagpupunta si Inday Sara. Hindi. So paano siya nanghihikayat na magrevolusyon? Kung hindi man siya pumupunta doon sa mga pseudo people revolution. People power. So paano mo ma-justify ngayon na nag-i-incite ng sedition si Inday Sara at nagsasabi sa mga Pilipino na mag-armas at labanan ng gobyerno? Wala kayong makita na video na nagsasabi siya ng ganun. Umano si Vice President Sara Duterte sa Pangulo at kina First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosekusyon, binabawi na rin nila ang pagtestigo ng sheriff na sinapak noon ng bise noong siya pa ang mayor ng Davao City. Pati na rin yung kinatawan ng PNP. Binawi na nila. Bakit? Kasi akala nila, porket sinapak ni Inday Sara ito, akala nila makukuha na nilang kakampi. Akala nila maghihiganti ito. Mga tanga. I'm pretty sure na sa nangyaring yan, nag-apologize na si Inday Sara sa kanya. I am pretty sure. Meron nga isang kwento kay Pangulong Duterte. May isang kwento kay Pangulong Duterte ganito. Kasi si Pangulong Duterte talaga, mabigat ang kamay niyan. Pag may kriminal, ginugulpi talaga niyan. Totoo yun. Ginugulpi niya talaga. Ngayon, ang dami na nagkwento sa akin nito na mga close sa kanila sa Davao. Tawan-tawa daw sila doon sa balita na yun. Meron isa daw na pagpasok niya doon sa presinto, nakita daw niya yung isang tao. Nagkamali ng turo. Pinagpupukpok daw niya ng kahoy. May batuta si Pangulong Duterte kapag ang kaso mo nagnakaw ka, kaso mo nang rape ka, talagang pupukpukin ka niya. Anong kaso niyan? Magnanakaw. So yung kamay daw noon, dinurog niya ng pamalo. Putangin nang yan, hindi niya alam yung tao na yon, ano daw yun. Investigador pala yun, yung pala yung investigador. Sabog yung kamay. Tawa ng tawa si sabi, sir, pinupukpok, sir. Hindi po ako po yung investigador. Pucha, wala na. Sa kinaumagahan daw, ginawa ni Pangulong Duterte. Binigyan daw yun ng pera, binigyan ng bagong motor. Tapos, yung mga pulis daw dun sa Davao, pumunta daw kay Pangulong Duterte, sabi, sir,
pakipukpok na rin nung kamay ko. Para magkaroon kami ng bagong motor. Oh, totoo yun. Totoo nangyari yun, mga bossing. Oh, kilala naman talaga yung mga Duterte na galit yan sa mga kriminal. Gugulpihin ka talaga niyan. So, itong nangyari na to sa sheriff, I'm pretty sure, si Inday Sara, make amends. O amended itong naagrabyado na ito. Akala siguro nitong prosecution, ito si kuya, makukuha nila. O, nung nalaman nila na ayaw ng tao at magiging problema nila, inatras na din nila. Wala. Kaya nila inatras yung mga yan. O, kasi nga alam nila na hindi nila mapapakinabangan at instead, magamit nila sa pagpaninira kay Inday Sara, magagamit pa ng depensa sa pagpapalubog ng kaso nila. Ang gagaling ng mga abogado ni Inday Sara. Kung hindi magaling yung mga abogado ni Inday Sara, naka-schedule man lahat itong mga testigo na ito. Kasi kasama yan dun sa pre-trial brief nila eh. Yung pre-trial briefing nila, kasama lahat yan. May mga araw kung kailan sila pupunta. May mga araw kung kailan sila ipapatawag. Pero naka-schedule tong mga to. Pero the fact na tinanggal nila ito sa kanilang listahan, dahil nabahagang buntot nila doon sa depensa ng kampo ni Inday Sara. Alam nila na kung ano man ang propaganda nila, maka-counter netong depensa ni Inday Sara. Yun lang yun. Firearms and Explosives Office. Winidraw na rin yung pagpapatestigo nga sa isang psychiatrist at pati na rin po doon sa isang kaanak ng biktima ng threat o pagbabanta. Pakinggan po natin ito nga bahagi ng paliwanag ni Congresswoman Luistro. For the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Malakas ang kaso, dadalawa, palpak pa. Malakas ang kaso? O baka malakas ang tama mo sa utak? Malakas yung laway mo siguro. No? Ang inamukha nito, durog. Ang pangit ang putya. Nakakarma ka na. Ma'am, sobrang karma na yan. Sobrang sama ng ugali mo. Nagmamanifest sa itsura mo. Na kahit gano'ng karami ang pera mo, putya, hindi na kayang pagandahin yung mukha mo. Kasi yung mukha mo, yung kapangitan mo, ano na yan? Espiritu mo na yan. Kaluluwa mo na yan. Oo, nagagamot lang ng mga gamot, siyensya, yung panglabas na mukha. Pero pag sobrang pangit ng pagkatao mo, magmamanifest siya sa mukha mo. Kaya kita mo, ang dami kong kilalang mayayaman. Pero magaganda sila. Kahit pa paano, may tsura sila kasi nga marami silang pampaganda. Pero ikaw sobrang yaman mo na, pangit ka pa rin. O hindi na kasalanan ng siyensya yan. Kasalanan na yan ng budhi mo. Dahil yung budhi mo, putang ina, umalingasaw talaga. Para kang bagong. Para kang bagong. Kahit saan ka ihalong ulam, putang amoy bagong ka pa rin. Oh, ano sinasabi niya? Malakas daw, malakas. Yung unang testigo niya, putang ina, natae. Expert, 2 linggo lang nag-training. Expert sa digital forensics, certified public accountant. Hindi nag-aral ng computer. Putang ina, baka talunin ko pa yan sa talunin ko pa yan sa Super Mario eh. Ang dami ko tinapos sa computer. Tinapos ko yung Super Mario 1, 2, 3. Tinapos ko yung Legend of Zelda. Tinapos ko yung Contra. Ang dami kong tinapos sa computer. Maniwala ka baka yung resume ko mapuno. Tapos yung pangalawang testigo nyo naman, putang ina niyan, may kaso din. Tapos, hindi competent. Mali-mali. Mali-mali yung date, mali-mali yung informasyon, hindi binasa yung report, hindi alam yung report. Pagka ibang bagay, alam niya. Pagka tungkol kay Inday Sara, alam niya. Pero pag yung report na ginawa niya, hindi niya alam. Paano naging malakas yun? Paano naging malakas na kailangan pa ng napakaraming clarification ng mga senator judges? Kasi kung malakas talaga, kung sa unang sa unang bugso pa lang, nakita na ng senator judges yung pino-point out ninyo, mapapaniwala nyo na yung mga judges, hindi na sila magtatanong. Hindi na sila magtatanong. Una pa lang, magkakaroon na sila kagad ng judgment o ng verdict. Una pa lang. Pero dahil hindi nyo na-impress, itong mga senator judges, nagsipagtayuan, tapos ang daming kinukumpirma. Kaya maraming kinukumpirma yung senator judges sa inyo dahil hindi nyo na-approve yung point ninyo. Yun, Luistro. Putang, wag nyo na kami lokohin. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Diba? Do you think? Kapag kaya ready na sila to proceed sa next article kasi alam nila, palpak yung unang article nila. Palpak, sabog. Walang kwenta. Ultimong si Rafi Tulfo sinabi na mali-mali itong ninyo. Ultimong si Ben Dalutulpo na si Erwin, galit na inis doon sa ninyo, sa mga typographical errors ninyo at parang minadali daw yung pagsasampa ng kaso. Etong si Chis Escudero na presiding judge, sinabi, mali na yung subpina, mali pa yung mali na sa report, mali pa yung subpina, typo pa rin yan, lahat, typo, ganon. Di ba? Si Senator Cayetano, boboto man yun. Anong sinabi ni Cayetano? Wag na tayong maglokohan dito. Huwag mo nang paikot-ikutin.
Pinakita talaga nila doon, nagsisinungaling. Ang boboto lang dyan sa article na yan, na pabor sa impeachment Inday Sara, 3 tao lang, si Bam, si Kiko, tsaka si Risa. But the other senators, wala na yan. Kaya sabi nila, it's a waste of time. It's a waste of time na ilaban pa natin to. Wala na to, palpak na to. Dito na tayo sa susunod. Focus na tayo dito sa susunod. Ngayon, ito masaklap. Ito masama. Itong susunod, putyang inang yan, ganun pa rin. Dadaan pa rin kayo dun sa tedious na cross-examination. At doon sa cross-examination, I am sure na magbi-break itong mga testigo ng prosecution. Why? Kasi nga, hindi nila i-expect at ine-expect yung mga itatanong ng depensa. Kasi yung depensa nakapag-prepare. 3 years na silang prepared sa lahat ng ibabato nitong prosecution. 3 years na nilang pinapractice kung ano yung argumento. Alam nila kung ano ang argumento ng prosecution eh. Alam ba ng prosecution kung ano ang counter-argument ng defense? Hindi, di ba? Hindi nagpresenta si Inday Sara sa kanyang sagot, di ba? Hindi sumasagot si Inday Sara, hindi nakapag-participate si Inday Sara. So, blinded sila. Bulag sila. Bulag sila sa kung anong meron si Inday Sara against sa kanila. Alam ng grupo ni Inday Sara kung ano yung kaso, kung ano yung mga bintang. Alam nila yon for 3 years. Alam na nila yon. At sigurado ako na kung sino man ang isasalang nila sa mga susunod na articles, I am pretty sure itong mga defense team will destroy them in public opinion, more so in the impeachment court. Bilang paghahanda para sa susunod na artikulo na tatalakayin ang umano'y maling paggasta ng confidential funds ni VP Sara, hiniling ng prosekusyon na ipasabina yung unang 3 nilang testigo. Yan nga ay sina Marivic Pareha mula sa archives ng Kamara. Yan ay para i-authenticate at matukoy yung mga record na may kinalaman sa mga pagdinig ng Kamara. Yung susunod na article yung Mary Grace Piatos, ayan na. Alam nyo ba na si Mary Grace Piatos ay susulpot dyan? Yung hanap sila ng hanap sa si Mary Grace Piatos, lalabas na dyan. Putang ina, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? At ready na ba kayo na marinig yung mga sagot nila? Ready na ba kayo? Patay kayo dito. Maniwala kayo. Sabi ko nga sa inyo, you've been harping Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Nakatulong ito sa depensa. Kasi alam na ng depensa kung papaano ipapakita na yung Mary Grace Piatos nyo, wala talagang kwenta yan. Kaya excited ako dyan kay Mary Grace Piatos na yan. At doon sa mga confidential funds. Excited ako dyan kasi I am sure, pinakita naman na to nila Inday Sara before. I am sure na may nila Inday Sara to. At magugulat na naman to. Malamang may mga testigo na naman silang hindi ipipresenta. Hindi na namin ipipresenta yung mga testigo namin dahil malakas na ang kaso namin. Gagano na naman mga gago na yan. Kasi nga magugulat na naman sila doon sa counter ng depensa. Kaugnay sa confidential funds ng BICE, ipatatawag din ng 2 empleyado ng Land Bank na sina Violeta Constantino na dating branch head ng Land Bank Shaw at Nenita Camposano mula naman sa Land Bank ng DepEd branch. Nauna na nga pinabulaanan ng prosekusyon na natakot sila o di kaya'y nagkaroon sila ng pag-uusap ng defense team kaya hindi na nila isasalang bilang testigo si Attorney Lopez. Hindi na raw kasi kailangan ang testimonya niya dahil natalakay na sa paglilitis mula mismo sa abogado ng defense team ang mga kailangan sana niyang patunayan. Pakinggan po natin itong bahagi ng pahayag ni Attorney Kapunan. That became totally unnecessary. Sus, fake news ka eh. Umpisa pa lang ng speech mo, fake news ka na eh. Umpisa pa lang ng speech mo, binarakan na ni Lacson, hindi raw siya mahilig sa birds. Hindi raw siya mahilig sa birds. Mahilig siya sa makeup, pero sa birds hindi. Hindi ba? May mga pa siya eh. Sabi ni Ping Lacson, baka daw magkaroon tayo ng bagong national bird. Ang ina niyan, abogado, malimali. Pagka ganyan kasi matanda na, pinagpapahinga na dapat yan. Yung mga ganyan, dapat yan sa bahay na lang. Nanonood na lang ng mga telenovela. Pinapainom nyo ng gatas, pinatutulog nyo. Hindi yan dapat kaya tulog lang ng tulog yan sa Senado. Kasi matanda na yan, wala na yung utak niyan, luto na. Mga galing yan, abogado niya, siguro ng mga kabataan niya. Ba't ngayon, yung ganyang edad na senior na yan, puta baka may Alzheimer's na yan. Ang ina niyan, sabi nga niya, may regla daw siya eh. Kutang, yung mga ganyang edad, nagkakaregla, parang tsunami yan. Hindi nga niya alam na menopause na siya eh. Sinasabi niya, mayroon daw siyang period eh. Di ba? So, dito pa lang, umpisa pa lang, alam mo na sinungaling eh. Sabi niya, si Ping Lacson daw, sabi ni Ping, hindi ako yun. Wala akong sinabing gano'n. Sabi niya, sorry po, mali yung balita ko. Di fake news peddler ka pala, ma'am. Dyan mismo sa Senado, nagpapakalat ka ng fake news. Tapos, parang maniniwala sa iyo tao. Because of the statements of Attorney Vinluan, remember, he made a 4.5-minute speech the last time. And in that speech, he mentioned, and I counted, more than 10 times, that the Vice President was there, that Wala naman talagang dinideny dun. The Vice President was there, it was uttered, but it doesn't fall sa grave threat. Why? Because it's conditional. Yun eh.
Patay kayo dyan. He made this statement in front of the media asked and all that. So O, ba't kailangan mo pa magpaliwanag kung klaro naman yung kaso? Samantala, ayon naman sa defense team ng bise, posible nilang iharap si Lopez sa witness stand. Bagamat hindi nakalista si Lopez bilang testigo ng defense, meron daw silang reserved witnesses. Pakinggan po natin itong abogado ni VP Sara. There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pre-trial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. Julius, at kahit nga hindi na isasalang bilang testigo dito si Attorney Zuleika Lopez para sa artikulo ng grave threats o yung O, yun na. O, so, kinabahan talaga sila, natakot talaga sila. So, tapos na to.